Ang topic natin for today, isa siyang, I think for most, bagong insight. Pag-usapan natin yung beauty in the ordinary. Beauty, new perspective, fresh look doon sa ordinary, usual things na ginagawa natin. Repetitive, routine task, minsan very predictable. Bukas, Monday ulit. Iniisip nyo pa lang parang napapagod na kayo. Alam nyo na yung routine na gawin nyo. Timpla ng kape, commute. Siyempre, brush muna bago magkape. Pwede rin naman, baliktad. And then, next day, ganun din. Next week, ganun din. Dahil kailangan kumayod, magbayad ng mga responsibilities natin, mga bills, ganyan. Nakakapagod din. At kung magiging honest tayo, ganoon nga talaga. Sabi doon sa isang study na individuals often experience stress and frustration during mentally demanding tasks, regardless of their profession. Hindi dahil sa type ng ating trabaho kaya tayo napapagod. Ang nakakapagod kung paulit-ulit. Sabi niyo dyan, this suggests that the monotony and repetitive nature of daily tasks contribute significantly to overall fatigue. Doon tayo napapagod. Paulit-ulit, no? Kung titignan naman natin, buti nga may routine. May pattern tayong sinusundan. Blessing din yan actually. Para ma-maintain natin yung ating sanity and focus. Pero paminsan-minsan isipin pa lang natin, nakakapagod. Lunes na naman bukas. Deadlines to meet. Dami. At natatanong din natin ng question na ito. Is this all there is? Kahit Christians tayo, natatanong din natin ito People in faith. For how many years na sa church life? Pinaka-kuya natin dito yata si Kuya Daryl Di ba? Lalo na si Jubel. Kasi pastor's kid din yan siyempre, given na kami ni Ate Jane ninyo. Kaya lang, ito na ba yun? Wala tayong something more than or beyond the ordinary na pwedeng ma-experience. Kahit burning bush, pwede na, Lord. Yung burning bush na nakita ni Moses, doon sa Old Testament, kahit yun, Lord, pwede na. Sabi nga ng Sixpence None the Richer, sa kanilang self-titled album, Song na Anything, yes, Christians din sila, yes, we should like to see a burning bush type sign. But anything would be fine, Lord. Kahit konti lang na something exciting, extraordinary, hindi or beyond itong ordinary na naranasan natin. Biro mo si Moses na subaybayan niya yun. After 40 years of tending his flocks. After 40 years, ang tagal, Pero at least, nakakita siya ng sign. So audible pa yung voice ni God. Tayo siyempre, yung faith ni Moses, masasabi natin, ganun kataas. Ganun kalalim yung faith niya kasi nakita niya na-experience niya. Tayo ilang years na tayo sa Christian walk natin. Lord, sabi ng Sixpence dyan, but anything would be fine. May times na iisip ko, Lord, kahit exorcism, pwede na. Pero wag sana, nakakatakot. Di ba? That would punctuate or validate yung existence ng something beyond this life. At yung tanong po, bakit kaya natin nararamdaman ito? Kahit tayo, people who are in faith, natatanong pa rin natin yun. Lord, ito na ba yun? Wala na bang exciting na nangyari sa buhay namin? Ganito ng ganito. And
2025, January. Parang nakikita natin, ganun pa rin eh. Walang exciting na nangyayari. Meron naman occasional na events, important events, reunions, pero in between those are just usual, common, nakakasawang o minsan it would seem insignificant sa life po natin. Is mga reasons kaya nararamdaman natin ito kasi ito. We desire for the extraordinary. Gusto natin maka-experience ng kahit breakthrough man lang, Lord. Or turning point. O something na ma-achieve. Something better than my life right now. We desire those. At gusto rin natin ma-experience yan from the Lord Himself. Ma-experience natin yung Kanyang presence na genuinely, honestly, masasabi natin na ramdaman ko, na-experience ko si Lord sa aking buhay. Dahil na rin po ito, sa mga reasons din, we have a strong inclination toward the supernatural. Tayo mga Filipinos, we're really fond of, dahil sa ancient pagan belief system natin, influences natin, naniniwala tayo sa anting-anting, mga albularyo, ang daming pamahiin, kahit ano na dyan, kahit galing yan sa mga incheck. Oo, basta something na edible makikita natin na merong power. Kahit na manananggal, kapre, mga ganyung stories, no? Gustong-gusto natin mga ganun. Because we have this. We have a strong inclination toward the supernatural. At hindi dahil lang sa kultura ng mga Pinoy, dahil na rin as Christians, we also desire the extraordinary. Dahil sa, kung galing kayo sa Sunday school before, ang naibibigay na stories natin, yung mga amazing stories sa Bible, Elijah, nag-pray siya ng fire from heaven, and God would deliver para i-prove sa mga tao na totoo siya. Ganun sana. Kahit konti lang, pwede na. Jesus Christ walking on water. Wow. Siguro, pag naglalakad siya sa water, hindi yung natatakot siya. Medyo confident, di ba? Sarap ng ganun experience. Then He fed the 5,000 out of dun sa few loaves of bread and fish. Paano niya na-multiply yun? Amazing. Gusto kong ganun, kahit ganun lang, Siguro kahit na papiliin lang ako ni Lord ng cards. Pili ka ng cards mo. Tapos, tignan mo andun yung card mo. Wow, amazing. Kahit ganun lang kasimple, Pero hanggang ngayon, ilang years na tayong Christians. Dahil na rin sa mga stories na narinig natin about pag-appear ng mga angels, Jesus Christ healing the sick, the blind. Pero ngayon, parang tahimik. Kahit mga demons, tahimik din eh. Wala tayong na-experience na something extraordinary, puro, ordinary, usual ang na-experience natin. Naging genuine nung gusto ko talagang ma-experience kasi nakakornihan ako sa mga ganitong type of gatherings before. Kasi pag anak ka ng pastor, lagi mo nakikita na-experience. Parang alam mo na set up lang yan, parang ganon. Mind conditioning. Pero I was really genuine that time. Naka-attend ako ng charismatic event. And may invitation. Gusto kong maranasan talaga. At hindi lang doon sa nakaupo sa likod. Gusto ko talaga sa harap. Tabi ng pastor. Para kasi, siyempre, pag andyan na yung Holy Spirit, mararamdaman mo sa harap. Di, ganun na. Taas niyo yung mga kamay ninyo. Di ko sinasabing negative, pero could be. God was there. But, honestly speaking, ako, hindi ko naramdaman dahil nakataas na yung kamay. Tapos, ayan na ang Holy Spirit. May dala-dala silang mineral water. Absolute yata, yun, nakabukas.
Tapos hindi ko maalala kung may background music, pero na-train kami noon na meron dapat. At alam po namin kung kailan papasok yung talaga isang chord lang, letter E, key ng E. At saka yung pasok ng cymbals para ramdam na andyan yung Holy Spirit. Andyan na yung Holy Spirit. Isang kamay. Ginanon yung tubig. Ay, siyempre, nabigla yung mga tao. Ako naman, gustong-gusto maranasan. May humiga na, may umiiyak, may tumatawa. Ang tawag doon, holy laughter. Sa ganung event, ang tawag doon, spiritual deliverance. Kaya lang ako, Lord, umiiyak ako, pero umiiyak ako dahil wala akong naramdaman. Lord, bakit ako? Sila nakahiga, nag-i-speaking tongues yung iba. Yung pastor, ginaganon talaga ako. Ayaw eh. Wala nang problema sa akin dahil I was really, generally excited na maramdaman ko, pero wala. Tapos si daddy ko, in-explain niya sa akin, minsan din, ano yan? Mind conditioning lang yan. In-explain niya sa akin. Natabangan ako sa Christian walk ko that time. Pero, meron in-explain sa akin si Lord on the way sa aking journey hanggang ngayon. Kasi, ganun nga yung tension, we fear of missing out. Ayaw natin ma-miss out. Lalo na, na-highlight sa kultura po natin. Na-glorify po yung mga reels ng mga tao. If you will hear their stories, and if you compare sa inyo, buti pa sila. Sana all. Diba? Yung life nila, better, more fulfilled, dami mga achievements. Pero Lord, ako hanggang ngayon, ordinary. Just the usual thing. As a student, as a mother na kapagod din, father, taga-provide, trabaho, bayad ng mga bills, parang ganun lang yung story. Pumunta ka sa abroad, ganun din. Mag-iipon ka para magkabahay. Paulit-ulit. Pero yun nga, we fear of missing out. Because we fear of missing out, we overextend our commitments. Pag may mga invitations, sige lang ng sige, yes. Yes ako dyan kahit nakakapagod. Kahit na alam natin magkakaproblema tayo sa ating finances. Kahit wala tayo sa mood. Kahit ayaw natin. Just to maintain yung image na yun that you are not missing out. Ayaw natin magstay doon sa ordinary. Gusto natin ng extraordinary experience. Kaya maganda yung question na ito. Very important. Shift gear tayo. What if the ordinary moments you overlook are the very places where God is most present? Very important. May re-evaluate natin yung ating mga sarili, mga buhay natin. Also the character of God, His attributes. Nasaan talaga si Lord? Ang makikita niyo yung sitwasyon ninyo. What if the ordinary moments we overlook are the very places where God is most present? Diyan pala, makikita niyo na yung papunta yung topic natin. Ano? Sabi ni Oswald Chambers sa kanyang famous devotional book, My Utmost for the Highest, we look for visions from heaven and for earthquakes and thunders of God's power, and we never dream that all the time God is in the commonplace and people around us. Andito lang pala si Lord. Siyempre, gusto natin something majestic. Grand yung kanyang opening, yung kanyang pag-entra with visual effects, sound effects. Yun yung gusto natin eh. Pero dito lang pala si Lord. Nami-miss out natin because andun lang siya sa ordinary, mundane, mga daily tasks na ginagawa natin, errands, grocery, commute dito. Andun lang pala si Lord. Look at the story of Mary and Martha. Very simple story. Binisit lang ni Jesus Christ. Nagkaroon lang sila ng conversation.
Wala siyang pinakitang magic. Very busy si Martha doon sa paghahanda dahil gusto niya maging extraordinary yung kanyang service and hosting, just a common place doon sa bahay. Pero sinabihan niya si Martha, sabi ni Jesus Christ, yung profound teaching, just doon sa usual, ordinary place. Hanggang ngayon, pinag-uusapan natin. Sabi niya, Martha, Martha, you're so worried and so busy. Si Mary, mas better ang kanyang pinili to sit down and listen. Yun lang. Ordinary lang. Hindi siya nagpakita ng magic ulit. Pili ka, Martha, ng cards. Guess what? Doon sa niluluto mo, doon sa kaldero, buksan mo, andun yung card mo. Hindi siya nagpakitang gilas, si Jesus Christ. It was just an ordinary, walang invitation, walang mga crowd sa paligid. Kasi God delights. He's really pleased in revealing Himself in the ordinary. Yung story ni Zacchaeus, bago niya in-invite for dinner. Si Zacchaeus, he was very short at umakyat siya ng puno, sycamore tree. Dahil may crowd, dami mga tao, umakyat siya, pero kilala ni Jesus Christ kung sino siya. Isa siyang tax collector. Parang hindi naman siguro. Tax collector. Meron siyang dishonesty na ginagawa, dishonest na gain. Tapos, siguro kung ako yun, daming mga tao perfect moment. Teachable moment. Nakikinig yung mga tao. Alam, ako magduduruin ko talaga I will point fingers. Itong taong ito, makinig kayo. Ganito yung ginagawa nito. Itong tax collector na to, he is so dishonest. Peter, labas mo nga yung cellphone. I-record mo. Sige, record mo. Pakita natin kung sino siya. I-post natin. Pero hindi May humor din pala to si Jesus Christ. Nasabi niya, invite kita, Zacchaeus, sa bahay ninyo. Mag-dinner tayo. Invite niya yung sarili. Mag-dinner doon kay Zacchaeus. Wala siyang pinakitang magic. Wala siyang pinakitang something majestic. It was just ordinary, common interaction with Zacchaeus sa dinner time. Kumain po sila. Pero si Zacchaeus, after that, he was a changed man. He repented. Nagbago po si Zacchaeus. Wala naman, kumain lang naman sila. Wala namang miracles na pinakita. Kasi si God is delighted in showing Himself sa mga ordinary places. Meron pa. Si Jesus and the Samaritan woman at the well. Giigib lang, just ordinary place. Siguro dami pang mga langaw doon, Kasi laging basa Andun, si Jesus Christ, bakit ka pupunta doon? King of Kings and Lord of Lords, as yung settings yan, setup dyan Hindi maganda. Hindi proper, hindi grande ang itsura. Tapos ang sabi pa niya, nagkaroon sila ng simple conversation, interaction. Ito yung ibibigay ko sa iyo. Living water. Hindi ka na mauuhaw. Nagkaroon po ng impact doon sa Samaritan woman. And also doon sa mga people in their village. Just a simple, usual place. Di ba? Kasi lagi naman ang kinikwento sa atin Puro extraordinary Si Jesus Christ, nag-walk in water. Yun ang tinuturo sa atin, pero hindi nakikita yung mga ganitong story. Ang dami pa. May time din nung nagkaroon ng teachable moment si Jesus Christ, medyo na-annoy siya sa mga disciples niya. Because they were rebuking the kids. Ang iingay nila, siguro nagtuturo si Jesus Christ, takbo ng takbo.
Siguro pupunta pa doon na nakikinig ng gano'n. Ano? Yan sa picture na yan, medyo malinis pa yung batang dyan. Pero siguro tumutulo pa yung sipon, ganyan. Hinahabol ng nanay. Pag ako nandun, bibigyan ko ng hanger si Peter. Ito hanger. Ganun tayo mga Pinoy, ano? Bigay mo kay Jesus Christ. Hindi, si Jesus Christ pa. Pinagalitan, pinagsabihan niya yung mga disciples niya. Kasi yung kingdom of God, of heaven, really profound teaching, sabi niya, para sa kanila. It belongs to them. Wow, hinag pa niya. Group hug. Mga bata. Hindi, ano? Just a regular place. Bakit nandun si Jesus Christ? Hindi with the religious leaders, mga politicians, that time, sa mga Romans. So, ganun na, sa simple place. Meron pa. Yung time niya, nung nag-resurrect siya, he was already transfigured. That time, nung he was risen from the grave, ito na si Jesus Christ. Third time siya nagpakita sa mga disciples at nagluluto siya ng breakfast. Imagine niyo. Mapapasok, hindi na siya mapapasok siguro dyan, si Jesus Christ. Hindi na mukhaan ng mga disciples at hindi na ayaw nilang tanungin kasi alam na nila na si Jesus Christ yung nagluluto doon. Naghahanda ng breakfast para sa disciples. At may mga ibang bread na hinanda. Siguro, nilinisan pa niya yung isda, bago niya sinerve. Lord, King of Kings, nag-resurrect ka na. Lord, ako na dyan magluto. Ikaw pa nagluluto. Nakakahiya naman. Usual, ordinary place. Andun si Lord. Andun pala si Lord sa ordinary place. We've been missing. Pag nandito siya ngayon, guess what? I think so. We will miss Him too. Grabe yung mga Pharisees, hindi nila nakilala si Jesus Christ. May conversation dyan sa John 7, verse 27, but we know where this man is from. Galing siya sa Nazareth. Hindi alam kung sino nagsasalita dito. One of the crowds, when the Christ comes, no one will know where He is from. Pero alam natin kung saan siya galing. Wala namang good that would come from Nazareth. Si Jesus Christ, galing yan doon, karpintero yung tatay niyan. Ini-expect siguro nila, mga Pharisees, hindi nila ma-reconcile. Sino ba to? Kasi ang Messiah talaga, may grand entrance with angels. Siguro leader siya ng sa Rome, papatalsikin niya yung mga kung sino man dyan. Diba? Yun yung entrada na maganda. Pero hindi. Napakasimple, na-miss out nila. Ito po yung conversation doon. Luke 17, 20-21. Once on being asked by the Pharisees, when the kingdom of God would come, Jesus replied, the coming of the kingdom of God is not something that can be observed. Nor will people say, here it is, there it is, because the kingdom of God is in your midst. Ini-expect natin, mga Pharisees, ini-expect nila na may external validation, may external na appearance si Jesus Christ. May visual effects, sound effects. Wow, yan talaga si Jesus Christ. Tingnan nyo, pati yung suot niya. Pero that time, hindi nila nakilala si Jesus Christ. Because He was just an ordinary, usual in appearance. Yun po. Yeah. Very important question dito. What if we've been missing Him in the small routine moments, just like the Pharisees did? What if we've been overlooking Him in the small routine moments of our everyday lives? Ito yung main point. God delights in the ordinary to reveal His extraordinary love and grace.
Hindi naman natin sinasabi na ayaw niya doon sa mga extraordinary places. But God delights in the ordinary. Dahil sa mga stories na nabasa natin, to reveal His extraordinary love and grace. Hindi niya na iniintay na meron kang grand gesture na ipakita bago niya ipakita yung kanyang love and grace. Ayusin mo muna yung buhay mo bago ako magpakita sa iyo. Dapat may mapatunayan ka muna sa sarili mo. May mapatunayan ka sa family mo, sa church. Bago ko i-reveal yung aking love and grace. Hindi. Pero may mga pinili niyang mga tao na kasama niya, mga fisherman, tax collector, Judas. God delights in the ordinary to reveal His extraordinary. Kasi doon po nangyayari sa ordinary place ang growth, real spiritual transformation, and real worship. Imagine nyo, no? Maka-attend sa ganitong place. Oh, wow! Wala akong sinasabing mali kasi desire ko rin yan. Magkaroon ng ganyang lights. Siguro 5 before pa lang, tumatayo na yung balahibo ko. No? Ramdam ko na yung presensya ng Panginoon. Oh, gusto kong ganyan, Lord. Lalo na kung yung singer, si Chris Tomlin. Tama ba, Chris Tomlin? Planet Shakers. Yung favorite song ko pa naman. No? Tapos andun ako sa harapan, sisigaw na yun. Mararamdaman ko talaga yung presensya ng Panginoon. Yun yung gustong-gusto nating ma-experience. Di ba? Na napakadali pong sabihin na pero I'm not saying na wala dyan si Lord. He can also be there. But see this guys, yung kanyang grand entrance when He was born on earth sa manger. Pag ikaw yung creative director, visual effects, bagsak. Paano pag may bisita? May kings pa na parating eh. Sound effects, bagsak. Mga hayop yung mga kasama niya eh. Hindi, mga tao, yung mga kambing, baka, manok. Bukod pa doon, pati amoy. Di ba? Bagsak. Pero napaka-ordinary yung place para isilang yung King of Kings and Lord of Lords. Bakit kaya doon? Kaya, isa sa mga applications, 2 applications na ibibigay natin today. Slow down. Hindi katulad ni Martha, puro progress yung iniisip. Ang sabi ni Jesus Christ kay Martha, yung ginagawa ni Mary is more important. It is better. She is listening, slowing down, at noticing yung mga malilit na bagay. Something that is beautiful. Na-appreciate niya yung mga maliliit. Kaya minsan pag nagbabiyahe kami ni Jane sa somewhere, tinitignan ko siya. Beautiful. Mga small things na gano'n, na-appreciate ko. Tinitignan ko siyang gano'n, tapos napatingin din siya. Kunyari, hindi ko siya nakita. Tapos nagsabay pa ng tinginan. Sweet. Ang daming langgam. Pero kahit sa mga ganun, kahit yung breeze ng air, ma-appreciate natin. Yung panahon na meron tayo ngayon, dati, reklamo tayo, ulan ng ulan. Ngayon may araw. Hindi naman natin ma-appreciate. Ang init naman. Kahit dun sa malilit na bagay, kahit yung sun rays going there through the mirror sa window natin, ma-appreciate po natin dapat. And it would cause us to always practice gratitude. Lagi kayong, ang hirap pong i-maintain yung spiritual disciplines, spiritual discipline na pagbabasa ng Bible, pagpipray. Ang hirap i-maintain, alam po yung struggle. Pero kahit 5 seconds lang, 10 seconds of simple breath prayers, just say thank you. Kung hindi natin ma-maintain, huwag niyo kakalimutan mag-pray. Sabihin niyo, Lord, thank you for my safe trip today.
Lord, salamat po sa health ng aking mga anak. Baka yung pa yung ordinary prayer, yung pa yung most important na gustong marinig ni Lord from us. Hindi yung napakagandang haba-haba ng prayer. Yun lang pala kasi galing sa puso eh. Kaya yung mga pagtingin natin sa nature, we'll also see His wisdom. Sabi sa Job 12 verse 7 to 10, but ask the animals, and they will teach you. Makita kayong wisdom. Paano sinusustain ni Lord sila? Or the birds in the sky, and they will tell you, or speak to the earth, and it will teach you. Or let the fish in the sea inform you. Which all of this does not know that the hand of the Lord has done this. In His hand is the life of every creature and the breath of all mankind. Doon pa lang sa nature, makikita niyo na ang power ni Lord. Paano niya nasusustain yung mga yan? Paano niya inialagaan? Merong wisdom kayo makikita. Kaya gustong-gusto ng mga tao mag-nature trip. Kasi doon pa lang, nakikita nila yung splendor. Si Lord talaga ang nag-create. Merong wisdom. Meron kang makukuhang energy. At yung head ni Lord, maramdaman natin. Kaya mga mothers, ito yung mahirap na task, yung pagiging isang ina. Mag-prepare ng meal sa umaga, kahit hindi umaga, talagang maagang-maaga eh. Ihatid sila sa school. As much possible, pag may event sila sa school, gusto mong pumunta, suportahan. And most fathers, di naman namin alam, di kayo marunong dyan. Iba yung pag-aalaga ng ina. Tanungin nyo sa amin, anong birthday ng mga anak namin? Kalimutan ko. Makasabihin pa namin, anak, wag nga kayo maingay dyan. Bakit ba kayo maingay dyan? Tay, sineselebrate po namin yung birthday ko. Ay, birthday mo pala. Pero most, I think, very few lang mga tatay na really concerned. Ang focus kasi nila, very busy in providing. Pero yung mga nanay, alam nyo, nakakalimutan nyo, if you're saying a kind word to your daughter or your son, kapag may sakit sila, nandun ka, you're taking care of them, guess what? God is actually working with you. Pinapakita niya yung pagmamahal sa mga anak mo through you. Para sa mga nagtatrabaho dito sa opisina, pagdating natin doon, walang katapusang meeting. Sales, product development, marketing, meeting ng meeting, answering emails, answering calls, ang daming mga papel. Pero hindi na natin po nakikita yung blessing. Pero if you are really faithful in those, going there on time, yun po ang character ni God in you. You're working with integrity. That is the character of God working in you. Kaya minsan din, kahit yung pagbabasa ng Bible, pagpipray, hindi tayo naging consistent eh. Kasi pag magbabasa ka ng Bible, walang exciting na nangyayari. Hindi mo naman maramdaman, si Lord, nag-pray ka naman. Kaya talagang minsan sineset aside natin. Pero parang ganun din, pagpapansinin natin sa nature. Pag nagdidilig po yung farmer, hindi agad yan sumisibol. It would take time. Bago yan magkaroon ng roots, flowers, fruits. Later pa yan magbe-bear ng fruit. It would take time. Ganon din, pag nagbabasa tayo ng Bibles natin, nagpe-pray, actually, God is planting the truth in us. Later, makikita natin ang growth niya in us. That's why, yung
Second application, we need to redefine what ordinary means. Let's rethink what ordinary means. Nakita natin, ordinary, yun yung mga dull parts, unimportant parts ng ating buhay. It would seem unimportant. Pero yun pala yung mga essential parts. Ito yung suggestion na definition for us. Ordinary is the space where God delights to reveal His extraordinary love and grace. Diyan po nangyayari ang growth, real growth. Diyan po tayo hinuhubog ni Lord, ini-nurture. Doon po tayo binabago ng Panginoon. Alam niyo ba, mas maraming ordinary time sa ating buhay kesa sa mga extraordinary events. Napaka-obvious, ano? May wedding, may breakthrough, achievement, turning point sa buhay natin, transition sa buhay, napakadami. Napakadami. Kukunti. Pero mas madami po yung mga ordinary. Nandun po sa in-between them. Napaka-boring, no? Pero andun pala si Lord. Doon tayo sinishape ni Lord. What if nagpakita sa atin si Lord hindi doon sa manger, hindi through doon sa cross? Kasi parang paawa effect, ano? Pasok na lang siya na ganito ang itsura. Galing siya sa heavens, He's descending with His angels. Tapos may ray of light, may trumpet, sound effects, visual effects, kompleto. Ganyan. Pero for sure, it would force us to believe. Siyempre, maniniwala ka na agad. Pero hindi yun po yung heart ni God. Ang heart ni God is to protect yung authenticity ng ating response. Imagine, mga guys, pag may kinokort kayo na isang girl, tapos, anak ni, sino yung, richest man on earth ngayon? Sa Tesla, sino yan? Halimbawa, tatay mo siya, Sabi daw si studies, mabibili na daw niya isang bansa sa dami ng pera niya. Tapos liligaw ka, i-present mo yung sarili mo na ganun. Mayaman. Dami kang kotse, bahay, ari-arian. Yun yung pang front mo. Doon sa kinokort mong girl. Hindi mo mapaprotect yung genuineness ng kanyang response. Baka mapapa-oo lang siya dahil sa nakita niya. The only way for you para makuha ang kanyang genuine response, yung kanyang love, trust, and faith, pakita mo that you're ordinary. Kaya si Lord, when He came here, ganun po ang entrada niya sa manger. Very humble. Kasi ang gusto niya, yung ating genuine response. Faith, love, and trust. Sabi niya, as I close dun sa verse, sinabi niya ito kay Thomas, kasi he was doubting before. Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Obvious eh. Kita mo na yung holes sa kamay ko. I was risen from the dead, from the grave. Siyempre, maniniwala ka sa akin. Pero sabi niya dito, blessed are those who have not seen and yet have believed. Guys, we are blessed. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are blessed. Kasi naniniwala tayo kay Lord, knowing He is real, He is true. Guess what? God is here. Hindi nga natin nararamdaman, wala pang goosebumps parang ganun. Hindi tayo naiiyak. Pero He is here. Isa sa mga promises niya, sabi niya, when 2 or 3 are gathered in His name, He is in our midst. Nandito siya. Nandito siya.
And if we believe, we are blessed. Kasi kahit di natin nakikita. Main point po natin, God delights in the ordinary to reveal His extraordinary love and grace. Salamat tayo kay Lord dahil through yung kanyang way na ito, He's really pleased in showing Himself sa ordinary days natin, mundane task, every day. Nakikita natin siya paunti-unti, na-experience natin kanyang love and grace. Hindi na natin kailangan ng grand gesture or grand setting o magandang stage, perfect lights and sound system para pumunta siya dito. He is here. He is here. You are blessed. Tayo po tayong lahat. Let's close in prayer. Yes, Lord, we are truly grateful. Thank you very much for this truth. It's really tiring, Lord, to do all these things. Mundane task, Lord. Routine task. Our responsibilities, really predictable, Lord. Alam po namin mangyayari. Tomorrow, next week, but you have really shown yourself from time to time sa amin sa mga usual common places. Sorry, Lord, because we have missing you out. Na-overlook po namin. Minsan di kami nagiging thankful. Masyado kaming busy, Lord, sa ginagawa po namin. And we fear we are missing out sa mga extraordinary things, but you're also there pala sa mga usual, ordinary places. Thank you, Lord, for the stories na preserve. Although hindi po namin alam yung nangyari sa teenage life nyo. Dahil kukunti lang po ang documents sa Bible, but we know you are there, really pleased sa mga usual places with your father, with your mother, Joseph and Mary, and other of your friends. Connecting with them, common interactions, Lord. Common meals, dinner, fellowship, just talking to your friends. Yun na pala yung mga meaningful things na kailangan po namin pagpasalamatan. We're sorry, Lord. We're really grateful for this insight. Thank you, Lord, for your patience po sa amin. Unending love and grace. Kahit na nagkakamali po kami, you are still there loving us. We love you, Lord. Thank you, Lord, for your love and extraordinary grace. In Jesus' name we pray. Amen.